Matagal nang hinahanap ni Dylan, isang matagumpay ngunit malamig na negosyante, ang babaeng minsang nagligtas sa kanyang buhay. Si Nara, ang dalagang sumagip sa kanya noong siya ay muntik nang malunod sa dagat. Sa isang gabing puno ng emosyon at pasasalamat, nauwi ang lahat sa isang mainit na tagpo na kailanman hindi na nasundan. At hindi na rin niya muling nakita ang babae. Lumipas ang ilang taon, naging abala si Dylan sa pagpapalago ng kanyang negosyo at paghahanda sa kanyang kasal sa isang elegante ngunit ambisyosang babae na si Bea. Maagang maaga pa lang, halos hindi pa sumisilip ang araw sa maliit na bintana ng kanilang bahay, gising na ang magkakapatid na triplets na sina Sian, Sander at ang nag-iisang babaeng si Syra, 12 taong gulang. "Kuya, dahan-dahan lang, baka magising si Mama." Mahinang sabi ni Syra habang tinatali ang buhok niya sa likod. Nakasuot siya ng simpleng bestida. "Alam ko." Bulong ni Sian, hawak ang lumang kawali habang naglalagay ng tubig sa kalan. "Ikaw, Sander, ayos na ba yung gata?" "Kunti na lang." Sagot naman ni Sander. Seryoso ang mukha habang hinahalo ang gata sa mangkok. "Ayokong matabang. Gusto ko masarap para mas maraming bumili. Para kay Mama." "Siyempre naman." "Siyempre." Sabay na sagot ng dalawang lalaki. Sa kabilang bahagi ng maliit nilang bahay, mahina ang pag-ubo ni Nara. Agad na natigilan ang tatlo. "Mama! Mama!" Halos sabay-sabay silang lumapit sa kama. Nakahiga si Nara, maputla ang muka, pawis na pawis kahit malamig ang umaga. Nanginginig ang kanyang kamay habang sinusubukang bumangon. "Huwag na, Ma!" Agad na hinawakan ni Syra ang kanyang kamay. "Humiga ka lang po." "Okay lang ako. Kayo, nagising na agad ah. Napahinga." "Ma, kami na bahala." Putol ni Sian. "Magpahinga ka lang. Kami na magtitinda ng puto." Hindi pwede. Mabibigatan kayo. Hindi na kami bata, Ma." Sagot ni Sander, saka lumuhod sa gilid ng kama. 12 years old na kami. Kaya na namin." Tahimik si Nara. Tinitigan ang tatlong anak niya. Pare-pareho rin silang may pagod, pero pinipilit itago. "Anak." "Mama, please. Kami naman po muna." "Opo. Matagal na rin naman kayong nag-aalaga sa amin. Kami naman ngayon. Saka, gusto namin na makita kang gumaling. Yun lang naman ang gusto namin." "Ang babait niyo. Mana sa'yo." Sabay-sabay na sagot ng tatlo at bahagyang natawa. "Ma, iinom ka muna ng gamot oh." Sabi ni Syra habang iniabot ang baso ng tubig at gamot na nakalagay sa maliit na mesa. "Pagkatapos, matulog ka ulit." "Sige." Sumunod si Nara kahit nahihirapan. Tinulungan siya ni Sian na umupo ng bahagya, habang si Sander naman ay maingat na sinusuportahan ang likod niya. Parang hindi mga bata ang gumagalaw. Parang sanay na sila sa ganitong sitwasyon. Pagkatapos niyang uminom, dahan-dahan siyang humiga ulit. "Tulog ka na, Ma. Paggising mo, may benta na kami." Bulong ni Syra habang hinahaplos ang buhok ng ina. Ngumiti si Nara kahit mahina. Simula nang magkasakit siya, ay ang kanyang mga anak na ang nagtitinda upang may pagkain sila. Wala rin naman silang pampaospital dahil wala silang pera. "Mag-iingat kayo." "Opo." "Opo, Ma." Sagot ng triplets. Pumikit na si Nara. Kahit paminsan-minsan, napapaubo pa rin.
Tahimik na nagkatinginan ang tatlo. Bilisan natin para makabalik agad tayo. Tumango naman ang dalawa. Muli silang bumalik sa maliit na kusina. Amoy na agad ang mainit na singaw ng puto habang sinisimulan nilang lutuin ang unang batch. Saira, ikaw sa paglalagay ng cheese. Ako sa paghalo. Utos ni Sander. Tahimik silang nagtatrabaho. Kuya, gagaling kaya si Mama? Sandaling natahimik si Sian. Malalim siyang huminga bago sumagot. Oo naman, gagaling siya. Kailangan niyang gumaling. Mas pagbutihin pa natin kung ganun. Sagot naman ni Sander. Para mas maraming bumili. Para makabili tayo ng gamot ni Mama at pagkain niya. At para mapasaya siya. Para mapasaya siya. Nagtawanan sila ng mahina. Makalipas ang ilang oras, handa na ang mga puto. Maingat nilang nilagay sa bilao, inayos ng maayos kahit simple lang ang itsura. Wow! Ang ganda! Proud na saad ni Saira. Mas maganda ka pa rin. Biro naman ni Sander. Buwisit ka naman! Sabay suntok niya sa braso ni Sander pero natatawa rin. Uy, tama na yan. Alis na tayo. Bago sila lumabas, muli silang sumilip kay Nara. Mahimbing na ang tulog nito. Kahit halatang pagod na pagod. Lumapit si Saira at marahang hinaplos ang kamay ng kanyang ina. Babalik po kami agad, Ma. Pagkatapos, tahimik na silang lumabas ng bahay. Sa kalsada, nagsimula na ang kanilang maliit na negosyo. Puto po! Mainit na puto! Puto po! Bagong luto! Masarap po! Dagdag naman ni Saira. Nakangiti kahit ramdam ang kaba. Si Sian naman, tahimik pero seryoso. Inaayos ang bilao at kumakausap sa mga dumadaan. Sa una, kaunti lang ang bumibili. Pero dahil sa sipag at pagiging magalang ng tatlo, unti-unti silang dinarayo. Marami rin silang papuri na natatanggap sa mga bumibili. Lumipas ang oras, pawis na sila. Pagod na ang mga paa. Pero hindi sila tumigil. Bawat benta, iniipon nila. Bawat ngiti ng customer, nagbibigay sa kanila ng lakas. Kuya, pagod na ako. Kunti na lang. Para kay Mama. Oo, para kay Mama. At muling lumakas ang kanilang kalooban. Hanggang sa maubos ang kanilang paninda. Pagod na pagod, pero masaya. Wow! Naubos natin! Ang galing natin! Si Sian naman tahimik lang na tinititigan ang perang hawak nila. Sapat na to para sa gamot ni Mama. Napangiti silang tatlo at agad silang nagmadaling umuwi. Pagdating sa bahay, agad silang dumiretso sa kwarto. Nakita nilang gising na si Nara pero nakahiga pa rin. Ma! 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 Sabay-sabay nilang tawag. Oh, bumalik na kayo. Opo, naubos po yung puto. Talaga? Oo, Ma. Tapos may pambili na tayo ng gamot mo. At nilapag ni Sian ang pera sa kanyang tabi. Napatitig doon si Nara. Unti-unti na namang napuno ng luha ang kaniyang mga mata. Anak, Ma, gagaling ka na. Hindi ka namin pababayaan. Promise. Napaluha naman si Nara. Hindi na niya napigilan. Hinila niya ang tatlo at niyakap. Salamat mga anak. Ma, hindi ka namin iiwan. Kailanman hindi. At lalaban tayo. Hindi man marangya ang kanilang buhay,
Pero punong-puno naman ng pagmamahal at kasiyahan ang kanilang munting tahanan. At nagpapasalamat si Nara ng sobra sa kanyang mga anak. Samantala, sa kabilang mansyon, maagang nagising si Bea upang magluto para sa kanyang mapapangasawang si Dylan. Saglit siyang huminto sa labas ng pinto ng kwarto ng binata. Huminga ng malalim. Pagkatapos, marahan niyang itinulak ang pinto. Dylan? Mahinang tawag niya. Nasa kama pa si Dylan, nakahiga pero gising na. Nakatingin lang sa kisame, tila malalim ang iniisip. Ang ekspresyon nito, katulad ng nakasanayan, malamig, parang walang emosyon. Breakfast! Pilit siyang ngumiti habang inilalapag ang tray sa maliit na mesa sa gilid ng kama. Hindi agad sumagot si Dylan. Bahagya lang itong tumingin sa kanya. Tapos, muling binalik ang tingin sa kisame. Hindi ako gutom. Sanay na si Bea sa ganitong sagot ni Dylan. Pero kahit ganon, may kirot pa rin. Dylan, hindi ka pwedeng hindi kumain. May meeting ka pa mamaya, di ba? Please. Fine. Isang salita lang pero sapat na yon para gumaan ng kaunti ang pakiramdam ni Bea. Agad siyang naupo sa gilid ng kama, kinuha ang tray at inilapit sa kanya. Here, sabi ni Bea habang inaayos ang posisyon ng pagkain. Tahimik silang dalawa. Habang kumakain si Dylan, pinagmamasdan lang siya ni Bea. Hindi niya maiwasang mapansin ang pagod sa mukha nito. Ang bahagyang eye bags, ang tila bigat na dala nito, kahit wala namang sinasabi. Hindi ka na naman nakatulog ng maayos. Okay lang ako. Hindi ka okay. Nakikita ko. Saglit na natahimik si Dylan. Parang may gustong sabihin, pero pinili niyang manahimik. May kailangan ka ba? Wala. Gusto lang kitang alagaan. Hindi mo kailangan gawin yan. Gusto ko eh. Ikaw ang fiancé ko. Saglit na natahimik muli ang dalawa. Hindi ako madaling pakisamahan. Alam ko, pero pinili pa rin kita. At bakit? Dahil kahit malamig ka minsan, alam kong hindi ka ganyan habang buhay. Hindi mo ako kilala. Kilala kita sa paraan na gusto kong kilalanin ka. At sa mga sandaling pinapakita mo kung sino ka talaga. Hindi ako magaling magpakita ng feelings. Okay lang, hindi naman kita pinipilit. Pero ginagawa mo pa rin ang lahat ng ito. Dahil gusto ko, hindi dahil kailangan. Hindi na sumagot si Dylan. Nagpatuloy na sa pagkain. Pagkatapos tumayo siya at inayos ang suot niyang polo. Tahimik lang si Bea habang pinagmamasdan siya. Anong oras ka uuwi? Late. Maraming gagawin. Okay, maghihintay ako. Hindi agad sumagot si Dylan. Lumapit siya sa pintuan, hawak na ang susi ng kotse. Pero bago siya tuluyang umalis, nagsalita siya. Bea, huwag kang maghintay kung pagod ka na. Hindi ako mapapagod. Bakit? Dahil ikaw ang hinihintay ko. Saglit na natigilan si Dylan, pero hindi na sumagot. Umalis na siya. Samantalang si Bea naman napangiti. Lalambot ka rin sa akin, Dylan, at gagawin ko lahat para matuloy ang kasal nating dalawa. Samantala, nakarating na si Dylan sa kanyang opisina. Nasa loob ng kanyang glass office si Dylan, seryosong nakatutok sa laptop habang binabasa ang isang financial report. Sanay na ang lahat sa ganito niyang aura. Sir? Tawag ng empleyado. Napatingin si Dylan ng marahan nang may kumatok sa pintuan. Come in.
Pumasok ang isa sa kanyang empleyado, si Marco. Bitbit ang ilang dokumento. Medyo kabado ang itsura nito, pero may bahid ng pilyong ngiti sa labi. Sir, ito po yung reports na pinapareview nyo. Iniabot niya ang folder. Kinuha naman iyon ni Dylan ng walang emosyon at agad binuklat. Leave it there. Opo, sir. Pero hindi agad umalis si Marco. Nanatili siya sa kaniyang kinatatayuan. Napansin iyon ni Dylan. May problema ba? Wala naman po, sir. Sagot ni Marco pero halata siyang may gustong sabihin. Unti-unting napatingin si Dylan sa kanya. Bahagyang nakakunot ang noo. Then why are you still here? Napakamot sa batok si Marco. Parang nagdadalawang isip kung itutuloy ang sasabihin. Sir, may ikukwento lang po sana ako. Hindi sumagot si Dylan pero ang titig niya parang nagsasabing magmadali ito. Ganito po kasi, sir. Kanina po kasi, habang papasok ako sa building, may nakita akong mga bata sa labas. 3 sila. Hindi interesado si Dylan. Bumalik siya sa pagbabasa. Sir, parang kamukha nyo. Doon bahagyang natigilan si Dylan pero saglit lang. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. May mga magkakamukha talaga. Yun nga rin po yung una kong naisip. Pero sir, grabe. Yung isa lalaki. Sobrang hawig ng mata ninyo. Tapos yung isa pa, yung aura. Parang kayo rin nung bata pa kayo siguro. Napabuntong hininga si Dylan. Halatang naiinip na. Margo. Opo sir. Focus on your work. Opo sir, sorry po. Pero bago siya tuluyang umalis, muli siyang nagsalita. Pero sir, parang babaero kayo noon ah. Kasi baka mamaya, may anak na pala kayo. Kamukha nyo kasi silang triplets. Biglang tumigil ang kamay ni Dylan. Dahan-dahan siyang napatingin kay Marco. Joke lang po sir. Baka kasi nagkaroon kayo ng anak sa ibang babae. Tama na. Sorry po sir. Get back to work. Opo. At dali-daling umalis si Marco ng opisina. Muling bumalik sa katahimikan ang paligid, pero hindi na katulad ng dati. Nanatili siyang nakatitig sa pintuan kung saan lumabas si Marco. Unti-unti niyang ibinaba ang hawak na papel. Triplets. Mahinang bulong niya. Hindi niya alam kung bakit pero may bumalik na alaala sa kanyang isipan. Isang gabi na matagal na niyang pilit nililimot. Napaigting ang hawak niya sa mesa. Hindi. Imposible. Lumipas na yon. Matagal na. Pero hindi siya mapakali. Buong araw siyang wala sa sarili sa opisina. Kahit kaharap niya ang mahalagang dokumento, kahit magkakasunod ang meetings, paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang sinabi ni Marco. Kaya naman, muli niyang agad tinanong si Marco at inalam kung saan niya nakita ang 3. Inilarawan din ni Marco ang 3 bata. Pagkatapos, agad itong pinahanap ni Dylan dahil hindi siya mapakali. Nang malaman niya ang lugar, agad siyang nagtungo roon. Pagdating niya sa lugar, bumungad sa kanya ang simpleng bahay na gawa sa kahoy at yero ang bubong, pero maaliwalas dahil tabing dagat. Dahan-dahan siyang bumaba sa kotse, suot pa rin ang mamahaling suit na hindi akma sa paligid. Napatingin sa kanya ang ilang tao, pero wala siyang pakialam. "Puto po! Mainit na puto!" Sigaw ni Sian. Napalingon naman si Dylan at napatigil siya nang makita ang 3 bata. Nakatayo sa ilalim ng tirik na araw, may hawak na bilao ng puto,
Pawis na pawis, pero may mga ngiti na pilit na pinapakita sa mga dumadaan. 2 lalaki at 1 babae. Halos mawalan siya ng hininga. Their eyes, their faces, their posture. Para siyang nakatingin sa kanyang sariling refleksyon. 12 taong gulang na bersyon niya. Hindi siya makagalaw at makapagsalita. "Kuya, bili na po kayo!" Sabi ni Sian na lumapit sa kanya, dahilan para mapakurap siya. Mas malapitan niya na itong nakita. Magkano? 20 po, kuya! Napansin niya agad ang mga detalye, ang hugis ng mata, ang matangos na ilong, ang paraan ng pagtayo. Anong pangalan mo? Tanong niya, bahagyang yumuyuko para mapantayan ang bata. Sian po! Ikaw? Sander po! Ako naman po si Syra. Napansin ng 3 bata ang pagtahimik niya. Kuya, ayos lang po ba kayo? Okay lang. Kumuha siya ng pera mula sa bulsa. Hindi na niya tiningnan kung magkano. Iniabot niya ito sa kanila. Kuya, sobra po! Keep the change. Nagkatinginan ang 3. Salamat po! Salamat po! Sabay-sabay na sabi ng 3. Bakit kayo naglalako? Saglit na natahimik ang 3. Muling nagkatinginan, parang may pinag-uusapan sa kanilang tinginan, hanggang sa si Sian ang sumagot. Para po sa mama namin. Anong meron sa mama nyo? May sakit po kasi siya. Anong sakit? Hindi po namin masyadong alam, pero madalas po siyang nahihilo at hinihingal. Hindi rin po siya makapagtrabaho, kaya kami na po ang tumutulong. Paliwanag ni Sander. Tahimik si Dylan. Pinipigilan niya na huwag ipakita ang emosyon. Hindi siya sanay sa ganito. Hindi dapat siya apektado. Pero bakit? Bakit parang nasasaktan siya? Nasaan ang mama nyo ngayon? Nasa bahay lang po. Nagpapahinga. Diyan? Opo. Kuya? Hmm? Bibili pa po kayo? Napangiti siya ng bahagya. Isang ngiti na bihirang lumabas sa kanya. Hindi na. Pwede ba akong makilala ang mama nyo? Oh? Bakit naman po? Siguro, kaibigan ko siya. Sagot ni Dylan, hindi sigurado kung totoo yon, pero may kutob siya. Muling nagkatinginan ang 3, parang nagdedesisyon, hanggang sa tumango si Sian. Sige po, tara! Nauuna ang 3 habang siya ay sumusunod. Hindi niya alam kung handa ba siya sa makikita niya. Pagpasok nila sa loob, bumungad ang simpleng sala. Lumang sofa, maliit na mesa, at ilang gamit na halatang pinaglumaan na. Mama? Mama, may bisita po tayo! Dahan-dahang lumabas si Nara mula sa kwarto. At doon natigilan si Dylan dahil kilalang-kilala niya si Nara kahit mas payat na, kahit halatang may sakit, kahit may bakas ng pagod sa muka, siya pa rin iyon. Nara? Napatingin si Nara kay Dylan at unti-unting lumaki ang mga mata nito. Ikaw? Halos hindi rin makapaniwala ang boses ni Nara. Nakatayo ang binata sa gitna ng sala, hindi inaalis ang tingin kay Nara. Samantalang si Nara parang hindi rin makagalaw. Ang mga mata niya punong-puno ng gulat, takot at isang bagay na pilit niyang tinatago. Mama? Mahinang tawag ni Syra, napatingin sa kanilang dalawa. Napakurap naman si Nara, parang biglang bumalik sa realidad.
Sian, Sander, Syra, pwede ba kayong bumili muna ng tubig sa tindahan ni Aling Rosa? Pero mama, please. Mahina pero mariing saad ni Nara. Nagkatinginan ang triplets, pero sa huli, tumango si Sian bilang panganay. Sige po. Bilisan nyo lang Opo. Lumabas ang tatlo pero hindi tuluyang lumayo. Sa likod ng manipis na dingding at bahagyang nakabukas na bintana, nanatili sila upang makinig. Hindi nila alam kung bakit pero pakiramdam nila may mahalagang bagay na mangyayari. Hindi mo sila dapat pinapaalis. Kailangan. Hindi pa sila handa. Handa sa ano? Sa katotohanan. Anong ibig mong sabihin? Na sa'yo sila. Anong sabi mo? Sa'yo sila, Dylan. Ang tatlong batang yun, anak mo. Nagbunga ang isang gabi natin noon. Imposible. Alam kong hindi mo na naaalala ng buo yung gabing yun, pero ako, hindi ko makakalimutan. Bakit hindi mo sila dinala sa akin? Saan ko sila dadalhin? Sa lalaking baka hindi naman tanggapin ang mga anak ko? Anak natin. Anak ko muna sila. Ako ang nagpalaki. Ako yung nandito noong wala ka. Samantalang sa labas, nagulat naman ang tatlong bata sa narinig. Kuya, totoo kaya? Shh! Saad ni Sian pero halata ring apektado. Anak niya tayo. Nagkatinginan ang tatlo. Sa loob naman, huminga ng malalim si Dylan. At ngayon, ano ang plano mo? Ngayong nandito na ako. Wala. Hindi kita pipilitin. Hindi kita bibigyan ng obligasyon. Kung ayaw mong tanggapin ang mga bata, ayos lang. Kasi kinakaya naman namin hanggang ngayon. Obligasyon? Anak ko sila, Nara. Hindi sila obligasyon. Pero hindi rin sila laruan. Hindi mo sila pwedeng kunin dahil lang sa nalaman mo ngayon. Hindi ko sila kukunin. Pero hindi rin ako aalis. At hindi ko hahayaan na maghirap sila habang nandito ako. Napahigpit ang hawak ni Nara sa laylayan ng damit niya. Tahimik na tumulo ang luha niya sa labas hanggang sa hindi na nga nila kinaya at binuksan ang pinto. Mama! Napalingon agad si Nara at nagulat siya. Sian, Sander, Syra? Mama? Mama, totoo po ba? Napapikit si Nara at dooy pumatak ang kanyang luha. Hindi na niya kayang magsinungaling, kaya dahan-dahan siyang tumango. Oo. Si Sander naman, napaatras ng kaunti. Si Syra, tuluyan ng bumigay. Papa? Dahan-dahang humakbang palapit si Dylan. Hindi niya alam kung tama ba ang ginagawa niya. Hindi niya alam kung karapat-dapat ba siya. Pero bago pa siya makapag-isip, tumakbo si Syra papalapit sa kanya at niyakap siya. Papa! Umiiyak na saad ni Syra. Nakabaon na ang mukha sa dibdib ni Dylan. At doon tuluyan ng bumigay ang matigas na si Dylan. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at marahang niyakap ang anak. Hindi na rin napigilan ni Sander ang sarili at lumapit na rin siya. Talaga bang ikaw ang papa namin? Tumango si Dylan. Lumapit na rin si Sian na tumayo sa harapan niya. Ang tagal mo. Sorry. Papa, ipagamot niyo po si Mama, please. Papa,
Ayoko pong mawala si Mama. Please. Tuluyan ng bumigay si Dylan. Napahikbi siya. Isang bagay na matagal niya nang hindi ginagawa. Hindi na niya napigilan ang sakit na bumabalot sa puso niya. Lumuhod siya sa harapan ng mga anak niya. Agad niyang hinila palapit sina Syra, Sian at Sander at mahigpit na niyakap. I should have been there. Dapat kasama niyo ako. Dapat ako ang nag-aalaga sa inyo. Hindi kayo dapat dumaan sa ganito. Mas lalo pang umiyak si Syra habang yakap-yakap siya. Papa, si Mama. Natatakot ako na mawala si Mama. Huwag kang matakot. Simula ngayon, hindi ko kayo pababayaan. Unti-unti niyang hinawakan ang mukha ni Sian. Pinunasan ang mga luha nito gamit ang nanginginig niyang kamay. Tingnan mo ako. Ipapagamot natin si mama niyo. I will do everything. Lahat ng kaya ko, gagawin ko. Kahit anong kailangan. Doctors, ospital, kahit saan sa mundo. Dadalhin ko siya. Napasinghap si Sian. Tila hindi makapaniwala. Totoo po. Oh, I promise. Hinawakan ni Dylan ang kamay ng anak at idinikit sa kanyang dibdib. Hindi ko nahayaan pa na may mangyaring masama sa mama niyo. Napahagulgol si Sian at agad siyang yumakap kay Dylan. Papa, salamat po. Sumunod namang yumakap si Sander kahit napilit pa rin niyang pinipigilan ang emosyon niya. Magkakayakap silang apat, umiiyak. Pero sa gitna ng sakit, may unti-unting pag-usbong ng pag-asa. Sa gilid, tahimik na nakatingin si Nara. Patuloy ang pag-agos ng luha niya habang pinagmamasdan ang eksena na matagal na niyang pinangarap, ang makitang buo ang kanyang pamilya. Pero kasabay nun ay ang takot, ang pangamba na baka huli na ang lahat. Napansin siya ni Dylan. Dahan-dahan siyang tumayo, hawak pa rin ang mga anak nila, saka lumapit kay Nara. Agad niyang hinila si Nara palapit at mahigpit na niyakap. Napasinghap naman si Nara sa biglaang pagyakap. Sorry. Basag ang boses ni Dylan habang nakabaon ang muka sa balikat ni Nara. I'm so sorry. Sorry sa lahat. Hindi mo deserve ang lahat ng pinagdaanan mo. Dapat kasama mo ako. Dapat ako ang sumalo ng lahat ng sakit na yun. Dylan, Patawarin mo ako. Kahit na hindi ko na mababawi pa ang lahat. Kahit galit ka pa. Please. Hayaan mo akong bumawi ngayon. tahimik si Nara. Sa loob ng maraming taon, kinimkim niya ang sakit, ang galit, ang pangungulila. At ngayon, naririnig niya ang paghingi ng tawad na matagal niyang hinintay. Naging emosyonal silang lahat sa araw na yon at hindi pa rin mag-sink in sa utak ni Dylan ang lahat. Pero masaya siya. Lumipas ang ilang linggo, halos araw-araw, naroon siya kina Nara at may dala siyang palaging mga grocery, gamot at kung minsan mga laruan na pilit niyang binibigay sa 3 bata. Nagsimula siyang bumawi sa mga ito, maging kay Nara na pinapagamot niya na. Papa, tignan mo! Masiglang sigaw ni Sander habang ipinapakita ang isang maliit na robot na kakabili lang ni Dylan. Saglit namang natigilan si Dylan. Hindi pa rin siya sanay na tinatawag siyang papa. Pero sa bawat pagkakataong marinig niya yun, may kung anong saya sa kanyang dibdib. Wow, ang galing naman. Sagot niya, bahagyang ginulo ang buhok ng bata. Papa! Tawag naman ni Sian.
Nakatingin sa kanya habang may hawak na papel. Pwede mo ba akong tulungan dito? Anong kailangan? Habang abala siya sa pagtuturo, napatingin siya sa loob ng kwarto kung saan naroon si Nara. Hindi na ito kasing payat at hina ng dati. Dahil sa tulong niya, naipasok niya ito sa isang pribadong ospital sa lungsod. Regular ang check-ups, kompleto ang gamot at may nurse na nagbabantay kapag wala siya. Sir Dylan, napalingon siya nang marinig ang boses ng nurse. Tapos na po ang schedule ng gamot ni Ma'am Nara. Mukhang mas bumubuti na po siya. Good. Make sure na tuloy-tuloy ang treatment niya. Yes, sir. Pag-alis ng nurse, dahan-dahan siyang pumasok sa kwarto. Nadatnan niya si Nara na nakaupo na, nakasandal sa upuan habang nakatingin sa bintana. Ngunit nang maramdaman nito ang kanyang presensya, agad itong napalingon. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Dylan, Kamusta ka? mas okay na. Salamat sa lahat. Kulang pa yung ginagawa ko na pagbawi sa inyo. Marami pa akong kailangang gawin. At salamat kasi hinahayaan mo ako. Pero habang bumabawi si Dylan sa kanyang mga anak, unti-unti naman siyang napapalayo kay Bea na napansin iyon. Dylan, we need to talk! Napapitlag si Dylan sa malamig na boses ni Bea. Nakatayo si Bea sa gitna ng sala, nakaayos, elegante ngunit halatang may galit sa mga mata. You've been distant. Weeks na. Hindi ka na umuuwi ng maayos, Dylan. Hindi ka na rin sumasagot sa calls ko minsan. Hindi agad sumagot ang binata. Tinanggal lang niya ang kanyang coat at nilapag sa mesa. Busy lang. Malamig niyang tugon. Busy? Or may iba ka ng pinagkakaabalahan? Anong gusto mong sabihin? Don't play games with me, Dylan. Ikaw ang lalaking kilala kong kontrolado ang lahat. So don't tell me, hindi mo kayang kontrolin ang oras mo. At isa pa, ilang linggo na lang, kasal na natin. Are you even happy? Iyon ang tanong na lalong nagpahinto kay Dylan. At kung may tinatago ka nga sa akin, you better tell me now. Dahil ayokong magpakasal sa lalaking hindi ko kilala. Dahan-dahang nagmulat si Dylan. Tumingin siya kay Bea. Alam naman natin na una pa lamang. Ayoko na sa kasal na to. Kaya bakit ka pa nagtataka kung pinaparamdam ko sa'yo na hindi kita gustong pakasalan? Humanda ka sa akin, Dylan. Aalamin ko kung ano ang dahilan mo, kung bakit ganyan ka ngayon sa akin. Habang unti-unting lumalapit si Dylan sa kanyang mga anak at muling nabubuhay ang damdamin niya para kay Nara, nagsisimula namang maghinala si Bea. At nang matuklasan nito ang katotohanan, gagawin niya ang lahat para hindi masira ang kanyang plano na maging Mrs. Saavedra. Isang umaga sa bahay ni Nara, Dahan-dahan lang. inalalayan niya si Nara habang pinapaupo ito sa labas ng bahay sa kahoy na bangkong nakaharap sa dagat. Mas maayos na ang itsura ni Nara ngayon. Okay lang ako, hindi mo na kailangan palagi akong alalayan. Hayaan mo na. Marami akong gustong bawiin. Papa, tignan mo to! Napalingon sila nang sabay sa sigaw ni Sander. Tumatakbo palapit habang may hawak na saranggola. Kasunod nito sina Sian at Syra. Si Sian may dalang tubig, habang si Syra naman ay tahimik lang, pero nagbabantay pa rin sa kanilang ina. Tinuruan ako ni Kuya Sian gumawa nito! Lumuhod si Dylan sa harapan ng anak at ngumiti. Wow, ang galing naman ng anak ko. Napangiti si Sander. Ngumiti rin naman ang dalawa na niyakap ang ama bago muling bumalik sa saranggola.
Habang naglalaro ang tatlo sa dalampasigan, si Dylan, nanatiling nakatayo sa gilid, pinagmamasdan ang mga anak. Hindi pa rin siya makapaniwala na hanggang ngayon, isa na siyang ama talaga. Masaya sila kapag nandito ka. Napalingon si Dylan kay Nara. Nakatayo na ito sa likod niya, kahit halatang napagod sa paglalakad. Lumapit siya kaagad. Oh, bakit tumayo ka? Gusto ko lang silang makita ng mas malapit. Matagal na rin kasi mula nung makita ko silang ganto kasaya. Tahimik si Dylan. Dahan-dahan siyang tumabi kay Nara. I'm sorry. I'm sorry sa lahat. Sa pagpapalaki mo sa kanila ng mag-isa lang, wala ako sa tabi mo. Hinanap kita pero nabigo ako. Natigilan saglit si Nara at ngumiti ng malungkot nang may ala-alang bumalik sa kanya. Hindi mo talaga ako mahahanap noon dahil hindi na ako yung eleganteng babaeng una mong nakilala. Pagkatapos ng gabing yun, nalaman kong buntis ako. Natakot ako. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Umuwi ako sa amin. Inisip kong maiintindihan nila ako, na susuportahan nila ako. Pero mali ako dahil itinakwil nila ako. Pinalayas ako sa bahay. Sinabihan akong kahihiyan ng pamilya, kaya nawala ang lahat sa akin. Ang kayamanan na pinaghirapan ko na dapat makakatulong sa mga anak natin. Kinuha nila sa akin lahat ng iyon. Mag-isa akong lumaban. Walang pera, walang matutuluyan. Hanggang sa napunta ako rito at dito ko ipinanganak ang tatlo. Hindi niya na kayang pigilan ang luha. Tahimik itong tumulo sa kanyang pisngi. At kahit nahihirapan, kahit halos wala na akong makain minsan, hindi ko sila pinabayaan dahil sila na lang ang meron ako. Nakaramdam ng matinding awa si Dylan para sa kanya dahil hindi niya lubos maisip na ganoon kahirap ang pinagdaanan ni Nara. Hinila niya ang dalaga papalapit sa kamahigpit na niyakap. I'm sorry. Paulit-ulit niyang bulong sa buhok ng dalaga. Hindi ka dapat nag-isa. Hindi dapat ganito ang naranasan mo. Napaiyak si Nara sa dibdib ng binata. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas, may kasama na siya. Dahil matagal na panahon na siyang naging matatag mag-isa. Ngunit sa yakap na yon, pinayagan niya ang sarili na maging mahina. Nandito na ako at hindi ko na kayo iiwan. Hindi na. Pangako. Pangako yan. Hindi ko na hayaan pa na muli kayong maghirap. Hindi na. Samantala, nakatayo si Bea sa loob ng isang kotse. Hawak ang cellphone, nanginginig ang kamay sa galit. Sa screen, isang litrato ang kanyang pinagmamasdan. Si Nara kasama si Dylan at ang triplets. Hindi maaari. Sunod-sunod niyang tiningnan ang mga larawan, mga kuha ng private investigator na binayaran niya dahil sa kutob niya. At tama nga siya, napahigpit ang hawak niya sa phone. Mrs. Saavedra, ako yon. Ako dapat yon. At walang kahit sino ang pwedeng kumuha niyan sa akin. Kaya naman, sinimulan na ni Bea ang kanyang plano. Pinalipas niya ang 2 araw bago niya gawin. Kaya isang umaga, habang naglalaro ang triplets sa dagat na medyo tago, hindi nila napansin ang isang itim na van na dahan-dahang huminto sa kanilang tabi. Nabiglang kinuha si Sander. Kuya! Naputol ang sigaw ni Sander. Isang kamay ang biglang tumakip sa kanyang bibig. Sander! Sigaw ni Sian ngunit huli na dahil isa-isa na silang pinasok. Kuya! Bitawan niyo kami!
Sigaw ni Syra na pilit lumalaban, ngunit masyadong malakas ang mga kamay na humahawak sa kanya. Please po, huwag niyo kaming sasaktan! Ngunit walang nakinig at sa loob ng ilang segundo, nakuha sila ng mga taong nasa loob ng van na agad namang nakarating kay Dylan ang balita, kaya't nataranta siya kahit galit na galit. Nasaan sila? Pabalik-balik ang lakad niya, nanginginig ang buong katawan habang ang mga mata ay nagliliyab sa galit at takot. Dylan, kanina lang nandito sila. Sinong huling nakakita? Sir, may nakita raw pong van. Hindi na niya pinatapos ang kanyang tauhan. Sabay nitong hinagis ang vase sa sahig. Damn it! Hindi siya makapag-isip ng maayos. Ang tanging laman ng utak niya ay ang mga anak nila ni Nara. Hanggang sa biglang tumunog ang cellphone niya kung saan tumatawag ang isang unknown number. Dahan-dahan niyang sinagot. Hello? At last, nasagot mo rin. Bea? Miss me? Nasaan sila? Anong ginawa mo sa kanila? Anong ginawa mo sa mga anak ko? Anak mo? So it's true. Bea, huwag mo akong paglaruan. Nasaan sila? Relax. Buhay pa sila. Anong gusto mo? At last, the real Dylan. The one I'm about to marry. Hindi na mangyayari yun. Talaga? Sigurado ka? Dahil kung hindi ka magpapakasal sa akin, baka may mangyari sa mga anak mo. Makinig ka sa akin, Bea. Kung may mangyari sa kanila, Ano? Papatayin mo ako? Kaya mo ba? subukan mong saktan sila at makikita mo kung hanggang saan ang kaya kong gawin. Gosh, Dylan! I love it when you're like this. Pero tandaan mo, nasa akin ang alas. Ano bang gusto mo? Simple lang. Ituloy ang kasal. Hindi na mangyayari yan. Then say goodbye to them. Bea! Bea! Naputol ang tawag. Unti-unti niyang ibinaba ang phone at sa sandaling iyon, naramdaman niya ang yakap mula sa likod galing kay Nara na umiiyak habang nanginginig. Dylan, please. Hanapin natin sila. Ayokong mawala sila. Dahan-dahan siyang lumingon at nang makita niya ang luha sa mata ni Nara, tuluyang nagdilim ang kanyang paningin. Hinila niya ito sa isang mahigpit na yakap. Hindi nagdalawang isip si Dylan at kinausap niya ang mga magulang niya. Nagtipon ang pamilya ni Dylan sa malaking sala na siyang gulat na gulat sa nalaman. Triplets? Gulat na tanong ng kanyang ama na patingin kay Dylan. May 3 anak ka at ngayon lang namin nalaman. Yes, Dad. And they need me now. Tahimik ang ina niya, ngunit maya-maya lumapit ito at hinawakan ang kanyang kamay. Anak mo sila, apo namin sila, tutulungan ka namin. Nagkatinginan ang mga magulang niya at doon nagsimula ang kanilang plano. Nakipag-usap sila sa mga pulis. Hanggang sa dumating na nga ang araw na susugod sila kung nasaan si Bea kasama ang triplets. Madilim ang paligid ng abandonadong warehouse. Tanging iilang ilaw ang nakasindi. Sapat lang para makita ang anino ng 3 batang magkakadikit sa sulok. Takot, nanginginig at umiiyak. Syra! Hikbi ni Sander habang mahigpit na nakakapit kay Syra. Gusto ko na kay Mama. Shh! Darating si Papa. Sinabi niya yun, di ba? Ngunit kahit sinasabi niya yun, hindi siya sigurado. Hindi niya alam kung talagang darating ba, kung maililigtas ba sila, kung mabubuhay pa sila. Kuya,
Natatakot ako. Hinawakan ni Syra ang kamay ng dalawa. Hindi tayo pwedeng matakot, sabi ni Syra na pilit na naging matatag. Para kay Mama, kailangan natin maging matapang. Ngunit sa loob-loob niya, gusto na rin niyang umiyak. Hanggang sa biglang bumukas ang malaking pinto ng warehouse. Sumilay ang liwanag mula sa loob at doon nila nakita ang kanilang ama. Papa! Mahina ngunit puno ng pag-asang bulong ni Sander. Nakatayo si Dylan sa pintuan, matigas ang muka, naglalagablab ang mga mata sa galit. At sa likod niya, ang mga pulis, tahimik ngunit handa. Pero bago pa siya makagalaw, isang malamig na boses ang umalingaw-ngaw. Stop right there. Unti-unting lumabas si Bea mula sa dilim. Magulo ang buhok, namumutla ang mata, ngunit ang ngiti niya nakakakilabot. Ang aga mo naman. Miss na miss mo na ba ako, Dylan? Bea, pakawalan mo sila. Pakawalan? Ganun lang kadali para sa'yo? Pagkatapos ng lahat? Lumakad siya palapit sa mga bata at kinuha niya si Syra. Hinila ito at tinutukan ng baril sa ulo. Syra! Bea! Don't move! Sigaw ni Bea, mas lalong idiniin ang baril sa ulo ng bata. Isang hakbang mo lang, babarilin ko siya. Nanigas si Dylan, nanginginig ang kamay niya. Hindi siya natatakot para sa kanyang sarili, kundi para sa anak niya. Please, Bea, huwag mo silang idamay. Too late. Sila ang dahilan kung bakit mo ko iiwan, di ba? Hindi. Don't lie to me. I gave you everything. I love you. I was willing to be your wife. At ngayon, ipagpapalit mo ako sa kanila. Tahimik si Dylan dahil hindi niya kayang magsinungaling. At siya, yung babaeng yon, ano ba ang meron siya na wala ako? Hindi to tungkol sa'yo. Tungkol to sa mga anak ko. Exactly. At kung wala sila, wala kang dahilan para iwan ako. Bea, please. Ako na lang. Ako na lang ang saktan mo. Talaga? Kaya mong mamatay para sa kanila? Oo. Too bad. Hindi kita papatayin. At sa kanya mas hinigpitan ang hawak kay Syra. Siya! Bitawan mo ako! Sigaw ni Syra, nanginginig pero pilit na lumalaban. Shut up! Ngunit bago pa niya magawa ang susunod, sumigaw ang isang pulis. Drop the weapon! Magkakasunod na pumasok ang mga pulis sa loob. Nakatutok ang mga baril. Nagkagulo ang lahat. Napalingon si Bea. Nanginginig ang kamay. Back off! Hindi niyo ako kayang hulihin! Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang lumapit si Dylan. Tama na, Bea. Hindi pa ako tapos. Ngunit sa huli, dahil hinablot ng pulis ang kamay niya, isang putok ang umalingaw-ngaw. Napasinghap ang lahat, ngunit walang tinamaan. Nahulog ang baril sa sahig at tuluyan nang napaluhod si Bea. Hindi pwedeng matapos to. Hindi! Syra! Tawag ni Dylan. Tumakbo ang bata papunta sa kanya. Niyakap niya ito ng mahigpit. Papa! Sumunod sina Sian at Sander at sa wakas, niyakap niya na silang lahat. Okay na. Nandito na ako. Sa likod nila, kinakalagkad na si Bea palabas. Patuloy itong umiiyak, tumatawa at sumisigaw. Dylan, ako dapat yon! Ako dapat!
Ngunit hindi na siya lumingon dahil sa pagkakataong iyon, alam niya na kung sino ang pipiliin niya at hindi na siya kailanman magdadalawang isip dahil mas mahalaga sa kanya ang mga anak at si Nara. Lumipas ang ilang linggo, tuluyan ng nakulong si Bea. Ngunit hindi iyon ang pinakamatinding usapan. Ang mas ikinagulat ng lahat nang lumabas sa investigasyon na meron siyang malalang kondisyon sa pag-iisip, isang obsesyon na unti-unting naging pagkasira. Ayon sa doktor, matagal na pala itong may pinagdadaanan, ngunit mas lumala nang maramdaman nitong mawawala sa kanya si Dylan. Hindi yun sapat na dahilan para patawarin siya. Pero sapat yun para ipaliwanag kung bakit siya umabot sa ganun. At sa bawat pagbanggit ng pangalan niya, naninigas ang mga bata. Papa! Napamulat si Dylan mula sa pag-iisip nang marinig ang mahina at nanginginig na boses. Nakatayo sa pintuan si Syra. May bakas ng takot sa mga mata. Hey, anong nangyari? Hindi sumagot si Syra. Sa halip ay bigla itong yumakap sa kanya. Nandito lang ako. Ligtas ka na. Hindi lang si Syra ang naapektuhan, maging si Xander na dati ay laging masigla, ngayon madalas nang tahimik. Minsan bigla na lang itong napapalingon sa bawat malakas na tunog, para bang may inaasahang panganib. At si Sian mas lalong naging protective. Palagi nitong binabantayan ang mga kapatid niya, lalo na si Syra. Halatang na-trauma ang mga bata. Sa loob naman ng bahay, tahimik na pinagmamasdan ni Nara ang lahat. Nakaupo siya sa may sofa. Mas malakas na ngayon ang katawan, mas maayos na ang paghinga, ngunit ang puso niya puno ng emosyon. Dylan, tawag niya isang gabi habang natutulog na ang mga bata. Agad naman itong lumapit. Pwede ba kitang makausap? Tumango naman si Dylan, saka umupo sa kanyang tabi. Salamat. Salamat sa lahat. Sa pagligtas sa mga anak natin. Sa pananatili sa tabi namin mula nang malaman mong anak mo sila. Napayoko si Dylan. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang pasasalamat. Dapat lang. Dahil matagal na panahon na akong nawala sa inyo. Kaya nais kong ibigay sa inyong lahat. Hindi ko akalaing aabot tayo sa ganito. Akala ko, habang buhay na kami lang. Simula ngayon, hindi na. Hindi ko na kayo hahayaan pa na mag-isa ulit. Nagtagpo ang kanilang mga mata at kapwa ngumiti sa isa't isa. Lumipas pa ang ilang araw, unti-unting bumabalik ang sigla sa bahay. Bumalik rin ang triplets sa pagiging masayahin. Hindi nagtagal, ipinakilala na ni Dylan ang triplets sa kanyang buong pamilya, maging si Nara na sinabi niyang minamahal niya. Noong una nagulat si Nara pero napangiti siya habang umiiyak dahil hindi niya akalain na magtatagpo pa ang landas nila ni Dylan, na gumawa talaga ang tadhana para magkita sila. Tuwang-tuwa ang pamilya ni Dylan na tanggap ng buong puso ang triplets. Sobra rin ang pasasalamat at paghanga nila kay Nara dahil napalaki nito ng maayos ang mga anak. Dahil doon, nakaramdam na si Nara ng kapayapaan dahil alam niyang hindi na siya mag-iisa, na hindi na maghihirap ang kaniyang mga anak dahil nariyan na ang kanilang ama. Nagsimula na ring manligaw si Dylan kay Nara na hinayaan naman siya. Hapon na nang sabay na dumating sina Dylan at Nara sa harap ng paaralan. Mahigpit na magkahawak ang kamay ng dalawa. Pareho silang tila kinakabahan, pero may halong excitement sa kanilang mga mata. Mukhang sabik ka.
Mahinang saad ni Dylan habang sinulyapan si Nara. Napangiti naman ang babae. Ikaw rin naman kita ko sa'yo. First time ko kasi silang susunduin bilang papa nila. Mas hinigpitan ni Nara ang hawak sa kanyang kamay. At first time ko ring may kasamang papa sa pagsundo sa kanila. Hindi nagtagal, nagsimula ng maglabasan ang mga estudyante mula sa gate. Isa-isa, may mga batang tumatakbo papunta sa kanilang mga magulang. May mga yakapan, may halakhakan. At doon, sa gitna ng maraming muka, agad nilang nakita ang tatlong pamilyar na figura. Ma! Sigaw ni Syra habang kumakaway. Kasunod naman niya ang dalawa niyang kambal na parehong may malalapad na ngiti. Hindi napigilan ni Nara ang mapaluha. Agad niyang binitawan ang kamay ni Dylan at sinalubong ang mga anak. Mama! Sabay-sabay nilang yakap sa kanya. Mahigpit silang nagyakapan. Parang ilang taon silang hindi nagkita kahit ilang oras lang naman ang lumipas. Kamusta kayo? Ma, guess what? May papakita kami. Ngunit bago pa sila makapagsalitang muli, napansin nila ang lalaking nakatayo sa likod ni Nara. Unti-unting naglaho ang ingay sa paligid nila habang nagkatitigan silang apat. Pa, tawag ni Syra at dahan-dahan siyang lumapit. Ano yun? Papa! Papa! Sabay-sabay na saad ng tatlo at sa isang iglap, yakap na siya ng mga ito. Hindi napigilan ni Dylan ang mapapikit habang mahigpit niyang ginantihan ang yakap ng mga anak. Lumayo ng bahagya si Syra saka ngumiti. May papakita po kami. Ma, pa, tingnan niyo. Isa-isa iyong tinanggap ni Dylan at Nara. Unang tiningnan ng dalaga ang kay Syra. Napanganga siya. Syra, ang tataas ng grades mo Halos puro line of 9 ang nakalagay. Ngumiti naman ang bata. Medyo nahihiya pero proud. Ginawa ko po yun para sa inyo. Sumunod naman si Dylan na tumingin sa report card ni Sian. Hindi siya agad nakapagsalita. Po? Tiningala siya ni Dylan, may ngiti at bahagyang luha sa mata. Top ka sa klase nyo? Opo. Ang galing mo naman, anak. Si Sander naman ay agad na lumapit kay Nara. Ma, ako rin po. Sander, ikaw rin. Ang taas din Second po ako sa section namin. Mahiyaing saad ni Sander. Hindi na napigilan ni Nara ang sarili. Agad niya itong niyakap. Oh, sobrang proud ako sa inyo. Hindi lang din si Mama ang proud. Ako rin, no. Sobra akong proud sa inyo. Sandaling nanahimik ang apat habang magkakayakap. Pagkalipas ng ilang segundo, napangiti si Syra. Pa, pwede po ba tayong mag-celebrate? Siyempre naman. Ano bang gusto nyo? Ice cream, Jollibee, pizza. Uy, isa-isa lang. Lahat na lang pala. Today, kayo ang masusunod. Yay! Napatalon ang tatlo sa tuwa. Habang naglalakad sila palabas ng gate, hindi maiwasang mapansin ng ibang tao ang kanilang masayang pamilya. Habang hawak ni Dylan ang kamay ni Sian at Sander, si Nara naman ay hawak si Syra. Napatingin si Dylan sa kanila. Alam nyo, kahit gaano kahirap ang pinagdaanan natin, sulit lahat. Basta kayo ang kasama ko. Kami rin po pa. Masaya po kami kasi kompleto na tayo. At hindi na tayo maghihiwa-hiwalay. Huminto si Dylan sa paglalakad, saka lumuhod sa harapan nilang tatlo. Oo, hindi na. Pangako yan sa inyo.
Sa inyong lahat, sisiguraduhin ko na magiging maayos ang buhay natin. Napangiti si Nara. May luha sa mata pero punong-puno ng pagmamahal. Lumipas ang 4 na taon, 4 na taong punong-puno ng paghilom, tawanan, pag-asa at pagmamahal. Sa loob ng panahon na yon, mas lalong tumibay ang pundasyon ng pamilya ni Dylan at Nara. Lumaki ang triplets na puno ng pagmamahal, gabay at presensya ng parehong magulang. At ngayon, dumating na ang araw na matagal nang hinihintay ng lahat. Isang maliwanag na umaga, tahimik ang loob ng simbahan. Ang bawat upuan ay napuno ng mga mahal sa buhay, pamilya, kaibigan at mga taong naging saksi sa kanilang kwento. Sa harapan, nakatayo si Dylan, suot ang isang eleganteng itim na tuksido. Halata ang kaba sa kanyang mga mata, pero mas nangingibabaw ang saya. Paulit-ulit niyang hinihigpitan ang hawak sa kanyang kamay, tila pinapakalma ang sarili. Hanggang sa tumunog ang musika. Unti-unting bumukas ang pinto ng simbahan. At dooy lumitaw si Nara. Nakatayo si Nara sa dulo ng aisle, suot ang isang puting gown na tila hinulma para sa kanya. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang kabog sa dibdib ni Dylan. Ngunit ang mas lalong nagpabigat sa emosyon ng sandaling iyon ay ang 3 kasama niya. Sa magkabilang gilid ni Nara ay ang kanilang mga anak. Si Syra, na ngayoy dalaga na eleganteng naglalakad habang hawak ang maliit na bouquet. At sina Sian at Sander, matikas sa kanilang kasuotan, na may halong kaba at saya sa kanilang mga mata. Habang papalapit sila, hindi na napigilan ni Dylan ang mapaluha. Ngumiti si Nara kahit nangingilid ang luha. Pagdating sa harap, marahang hinawakan ni Dylan ang kamay ni Nara. Nagkatitigan sila. Parang bumalik ang lahat. Ang sakit, ang pagkawalay, ang muling pagkikita, ang pagbuo ng pamilya. At ngayon, ang pangakong hindi na sila maghihiwalay kailanman. Nagsimula ang seremonya. Tahimik ang lahat habang nagsasalita ang pari. Hanggang sa dumating ang pinakahinihintay na bahagi. Bahagyang napalunok si Dylan. Hinawakan niya ang magkabilang kamay ni Nara. Saka huminga ng malalim. Nara, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Kasi pakiramdam ko, kulang ang kahit anong salita para ipaliwanag kung gaano kita kamahal. 4 years ago, binigyan mo ako ng pagkakataon. Kahit na wala akong karapatan noon, tinanggap mo ako. Tinanggap mo ako bilang ama ng mga anak natin at bilang lalaking nagkamali. Hindi ko mababago ang nakaraan. Hindi ko may babalik ang mga panahong wala ako sa iyong tabi. Pero araw-araw, sinisigurado ko na bumabawi ako. Hindi lang bilang ama, kundi bilang lalaki na karapat-dapat sa'yo. Ipinapangako ko sa'yo na habang buhay kitang mamahalin, hindi lang sa mga araw na masaya tayo, kundi lalo na sa mga araw na mahirap. I will choose you every single day. Kahit gaano pa tayo magbago, kahit anong pagsubok ang dumating, ikaw at ikaw pa rin. I love you, Nara. Salamat sa hindi pagsuko sa akin at sa atin. Hindi na napigilan ni Nara ang sarili. Tuluyan nang bumagsak ang kanyang mga luha. Dahan-dahan siyang huminga bago nagsalita. Dylan, hindi ko rin alam kung paano ko ilalarawan ang lahat. Kasi, kung may nagsabi sa akin noon na darating tayo sa puntong to, hindi ako maniniwala. Hanggang sa dumating ka, I saw how you tried, how you changed. Kung paano mo minahal ang mga anak natin. At ako, hindi naging madali. Pero pinili natin ang isa't isa, araw-araw.
Ipinapangako ko sa'yo na hindi na ako matatakot magmahal dahil ikaw ang kasama ko. I will stand by you sa lahat ng laban, sa lahat ng pangarap, sa lahat ng pagkukulang, at sa lahat ng tagumpay. Hindi lang bilang asawa mo, kundi bilang kaibigan mo, kakampi mo, at tahanan mo. Mahal na mahal kita, Dylan. Noon, ngayon, at habang buhay. Tahimik ang buong simbahan. Maririnig ang mahihinang hikbi ng ilang bisita. Maging ang triplets ay hindi na napigilan ang kanilang emosyon. Si Syra ay nakahawak sa dibdib, umiiyak habang nakangiti. Sina Sian at Sander naman, parehong tahimik, ngunit halata sa kanilang mga mata ang sobrang saya at pagmamalaki. Sa harap ng Diyos at ng mga saksi, kayo ay opisyal ng mag-asawa. Bahagyang napatawa si Dylan sa gitna ng kanyang luha. You may now kiss the bride. Hindi na naghintay pa si Dylan. Dahan-dahan niyang hinawakan ang mukha ni Nara, saka marahang hinalikan. Isang halik na puno ng pangako. Isang halik na sumisimbolo ng lahat ng kanilang pinagdaanan. Nang maghiwalay sila, agad silang niyakap ng kanilang mga anak. Congrats, Ma! Pa! Finally, talagang official na. Saad ng kanilang mga anak. Mahigpit silang nagyakapan, isang pamilyang buo, matatag at puno ng pagmamahal. At sa gitna ng simbahan, sa harap ng lahat, hindi lang isang kasal ang naganap, kundi isang kwento ng pag-ibig na piniling ipaglaban at piniling manatili. Isang pangakong hindi na kailanman mababali. Ilang buwan ang lumipas, muli silang biniyayaan ng blessings. Isang tahimik na umaga, nakahiga si Nara, nakatitig sa kisame, habang hawak ang isang maliit na bagay sa kanyang kamay. Isang pregnancy test na nagsasabing buntis siya. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata, habang unti-unting pumatak ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi yun luha ng takot, kundi luha ng labis na saya. Dylan, mahinang bulong niya na para bang tinatawag ito kahit wala pa sa kanyang tabi. Napangiti siya sa kamarahang hinaplos ang tiyan niya. May kapatid na sila. Sa kabilang kwarto, maririnig ang mahihinang boses ng triplets, nagtatawanan, nag-aasaran, at tila walang kapaguran sa kanilang kwentuhan. Dahan-dahang bumangon si Nara, dala ang test. May kakaibang kaba sa kanyang dibdib, pero higit doon ay excitement. Gusto niyang maging espesyal ang pagsasabi niya. Gusto niyang maalala nila ito habang buhay. Lumipas ang ilang oras, hapon na nang makauwi si Dylan mula sa trabaho. Pagpasok pa lang niya sa bahay, agad siyang sinalubong ng ingay ng mga anak. Pa! Pa! Sabay-sabay na sigaw ng triplets habang tumatakbo papunta sa kanya. Napangiti si Dylan at agad silang niyakap. Miss niyo ako? Oo naman. May pasalubong ka ba? Food ba yan? Grabe, pagkain ka agad. Habang masaya silang nagkukulitan, napansin niya si Nara na nakatayo sa gilid, tahimik na nakangiti habang pinagmamasdan sila. Napahinto siya. Mahal, Tawag niya sabay lapit. Hinawakan niya ang kamay ng asawa. okay ka lang? May surprise ako. Surprise? Surprise! Sabay-sabay na sigaw ng triplets. Ano yun, Ma? Hali kayo. Upo muna kayo. Nagtipon silang 5 sa sala. Umupo si Dylan sa gitna, katabi ang asawa, habang ang triplets nakabalibot sa kanila. Ramdam ni Dylan ang kakaibang kaba. Ano ba to? Huminga ng malalim si Nara.
Tumingin siya isa-isa sa kanilang mga anak, saka kay Dylan. Unti-unti niyang inilabas ang pregnancy test mula sa kanyang likuran. Hindi agad na proseso ng lahat ang kanilang nakita. Ano yan? Baby. Huh? Wait ma, totoo? Nanginginig na tanong ni Syra. Napatingin silang lahat kay Dylan. Nakatulala siya, hindi makapaniwala. Unti-unting napuno ng luha ang kanyang mga mata. Buntis ka? Mahal ko? Mm-mm. Thank you. Thank you. Thank you so much. May baby na ulit tayo. Samantala ang triplets nakatayo pa rin, tila hindi pa rin makapaniwala. Magkakaroon na tayo ng kapatid. Oo, sagot ni Nara, nakangiti sa gitna ng luha. Biglang tumakbo si Sian at niyakap silang dalawa. Ma, congrats. Finally, talagang magiging ate na ako. Si Sander naman, tahimik na lumapit, sa kamarahang yumakap sa kanilang lahat. Hindi na tayo 5, 6 na tayo. Mas lalong humigpit ang yakapan nilang 5. Punong-puno ng emosyon ang sandali, punong-puno ng pasasalamat. Unti-unting lumayo si Dylan, saka hinawakan ang kamay ni Nara. Akala ko, kumpleto na ako noon. Pero mas lalo pa palang pwedeng sumaya. Lumuhod siya sa harapan ni Nara, sa kamarahang inilapit ang kamay sa tiyan nito. Lumapit rin si Syra at marahang hinawakan ang tiyan ni Nara. Hello baby, ate mo ko. Kuya mo ako, tuturuan kita mag-basketball. At ako, poprotektahan kita. Sabi ng triplets. Napangiti naman ang mag-asawa habang pinagmamasdan ang kanilang mga anak. Hindi na ito basta lang pamilya. Isa na itong tahanan na punong-puno ng pagmamahal. Isang tahanang patuloy pang lumalaki. At sa gitna ng kanilang yakapan, sabay-sabay nilang naramdaman ang isang bagay. Ang bagong buhay, ang bagong simula, at ang panibagong dahilan para magmahal ng higit pa. Lumipas ang mga buwan, unti-unting lumaki ang tiyan ni Nara. Kasabay ng mas lalong paglaki ng pagmamahal sa loob ng kanilang tahanan. Sa bawat araw, mas lalo niyang nararamdaman kung gaano siya kahalaga sa pamilya niya. Hindi dahil buntis siya, kundi dahil mahal na mahal siya ng mga taong nasa paligid niya. Isang umaga, marahang nagmulat ng mata si Nara. Agad niyang naramdaman ang lambot ng kama at ang init ng kumot na tila maingat na inayos sa kanya. Napangiti siya. Ang aga naman. Bago pa siya tuluyang makabangon, bumukas ang pinto ng kwarto. Isa-isang pumasok ang triplets. May daladalang tray ng pagkain. Good morning, Ma! Masayang bati ni Syra. Napakunot noon naman si Nara pero hindi napigilan ang pagngiti. Ano to? Breakfast in bed po. Healthy to Sinigurado namin na pwede sa'yo. Wow, nag-effort pa talaga kayo. Hindi pa yan lahat. Bigla namang singit ni Dylan mula sa pinto. Napalingon si Nara. Nakatayo ang asawa niya. May hawak na isang baso ng fresh juice at isang maliit na mangkok ng prutas. Napailing si Nara, natatawa habang pinapanood silang lahat. Ano ba kayo? Para naman akong prinsesa nito? Lumapit si Dylan at marahang hinalikan ang kanyang noo. Hindi ka parang prinsesa. Reyna ka rito. Grabe kayo. Dahan-dahan. Mahinang saad ni Dylan habang hawak ang likod niya. Habang kumakain si Nara, nakapalibot sa kanya ang 4, parang mga bodyguard na nakabantay sa bawat galaw niya. Ma, tikman mo to. Ma, tubig. Dahan-dahan lang. Napatawa naman si Nara.
Guys, kaya ko pa naman. Alam namin. Pero gusto lang naming siguraduhin na okay ka. Thank you sa pag-aalaga niyo sa akin, sa pagmamahal niyo. Hindi na niya natapos ang sasabihin. Tumulo na naman ang luha niya. Sabay-sabay namang lumapit ang triplets. Agad siyang niyakap ng mga ito. Lumapit naman si Dylan at sumali sa yakapan. Hindi lang ikaw ang maswerte. Maswerte kaming lahat dahil sa'yo. Huminga ng malalim si Nara. Pinipilit pakalmahin ang sarili. Sa loob ng maraming taon, dumaan siya sa sakit, takot at pag-iisa. Pero ngayon, nasa kanya na ang lahat. Pagkatapos ng breakfast, hindi pinayagan ng pamilya si Nara na gumawa ng kahit ano. Bawal ka maglinis, ma. Bawal ka mapagod. Bawal ka magbuhat. Grabe naman kayo. Ano pa bang pwede kong gawin? Magpahinga. Magpahinga. Sabay-sabay nilang sagot. Napailing siya pero sumunod. Habang nakaupo siya sa sofa, pinagmamasdan niya ang apat. Si Dylan na abala sa kusina at naglilinis. Si Syra na nag-aayos ng mga gamit. Sina Sian at Sander na nagtutulungan sa mga gawain. Napangiti siya. Lumipas ang oras. Habang papalubog ang araw, nagtipon silang lahat sa sala. Magkakatabi, magkakayakap. Ma? Excited na akong makita si baby. Ako rin. Ano kayang pangalan niya? Pag-uusapan natin yan. Basta, Kahit ano pa yan, aalagaan natin. napangiti si Nara at hinigpitan ang yakap sa kanila. At sa sandaling iyon, wala nang kulang, wala nang hinahanap dahil nasa kanya na ang lahat ng pinangarap niya. Isang asawang mapagmahal, 3 anak na mapag-alaga, at sa puso niya, isa lang ang malinaw. Hindi na siya kailanman magiging mag-isa. Dahil sa wakas, nahanap niya na ang kanyang tahanan. Sa dulo ng lahat, napatunayan ni Dylan at Nara na ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa perpektong simula, kundi sa lakas ng loob na bumalik, magpatawad at muling pumili sa isa't isa. Mula sa Presbyteros Rose, Maria Evangelista, Eli Evangelista Anderson, Marisa de los Reyes of Saudi Arabia, Conchita Alos Rage, Ana Flor Saico, Christian Fidelino, Judith Castro, Beth Sardina, Jelly Tampos, Fatma Mansul, Senenor Zame, Flor Cabrera of Santa Rosa, Laguna, Liliano Bebe, Ostonalito Elvi Candontol, Ellie, Romana Gorospe, Marilyn Sasaki of Japan, Flordet, Elizabeth Tena, Rad TV of Hong Kong, Jean the Best of UK, Nizar Sams, Annie Hoson, Ellie Bitasolo, Marilyn San Jose, Imelda Fortes of Calamba City, Violeta Irgarin of Kamsur, Flordet, Jessica Vargas, Jingjing, Rosa Franca Abelian of Cebu, Wendy Goth of Japan, Teresita Schmid, Theodora Gamit, Rebecca Tezuka of Japan, Nori, Baylin, Margie Angon of Maragondon, Batang Ibunan, Marilu Gulmatiko, Leda Dapito, Geraldine Ana Victoria Linley of Macau, Marites Nitura, Reynante Salamania, Pasita Eliazar,
Jingjing Nazareno, Gina Monge, Rosemary Vasquez, Mercy Villantes, Freda Reyes, Teresita Loida Gabas, Christian Fidelino, Ellie, Wilma Dargantes, Teresita de los Santos, Teodora Gamit, Rosemary, Romana, Leonisa, Kidim, Jean Debes, Eddie Codillian of Winnipeg, Canada, Flor, Ellie, Emily, Elila, Merlin, Leonisa Azotes, M. Season Vlog, Princess Rocker, Emma Gura, Flora Pasita Eliazar of Ontario, Canada, Eli Bitasol of Milan, Italy, Carmencita Falcon, Rayland Pudadera, Marilu Gulmatico, Imelda, Liliano, Senen, Fatma Mansul, Teodora Gamit, Mercy, Evangeline Zamora, Chabidal, Kinciano Obas, Charlene Cartilla, Sofia Moore, Dumlao of Santiago City, Andrea Taga, Teodoro Roliuki, Ligaya Calvo, Maria Teresa Rosendo Corpin, Ida Rojas, Stephanie Arroyo, Kidim, Bonifacio Quinzon, D. Naitan, Canada, Erlenda Heronda of Matanao, Davao del Sur, Leonila Perea of Concepcion, Naik, Cavite, Elsa Opiane, Presbiteros, Fenavares, Ederlina Albiso, Lorna Ayman, Rosemary Vasquez, Leonisa Azotes, Irish de la Peña, Marilyn San Jose, Eli Bitasolo, Senen, Catherine Lacinario, Ronilio, Marisa de los Reyes, Eddie Codillian of Canada, Jean Debes of UK, Teresita, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Flora Fesparung of Batangas City, Ruby Corazon Riera, Elvi Candontol, Naitan, Canada, Wilma Dargantes, Annie Hoson, Romana, Flor, Teodora Gamit, Nizer Sams, Emily Borak, Evangeline, Yana Binyon, Kimberly Ann Kempis, Teodora Gamit, Merlilyn Carmen Calunod, Christy Cabrera, Edralina Gatyoan, Nori, Teresita Schmid, Liliano Bebe, Rosalinda Isidro, Leonora Pandakila, Mary Jean Malunes, Maria Anita Saltarin, Marlene Bosico, Pasita Eliazar, Celia Harabejo, Lovely Angel, Maria Elena Barosa, Chari Patata, Susan Melinda Gelit, Gloria Lucas of Poblacion Norte, Licab, Nueva Ecija, Francis Pilapil from Binganonan, Rizal, Ruby Corazon, Chabidal, Mary Joy Sabaresa, Lebuna Arnel, Angie, Reder, Kinciano Ebas, Lucia Baldo, Ara Adhani, Yamasuka, Evangeline Bautista, Mary Joy, Rodrigo Valerio of Balanga City, Bataan, Rosal, Rosalie, Ana Flor Saico, Carlo Gayorgor, Jelly Tampos, Rosemary Vasquez Presbiteros Rose, Eli Evangelista Anderson, Fe Navares, Ostonalito Catherine, Ara Adhani, Jean Debes of UK, Lily Sales, Rose Mebucadon of Saudi Arabia, Ellie, Liliano Bebe of Italy, Lily, Loida Gabas, Ellen Cervantes of Malolo City, Bulacan, Evangeline Zamora,
Jennifer Odias of Claveria Miss Oriental, Nori, Annalyn Divina Gracia, Merlilyn Linley Nora Balias of Siargao Island, Meding, Elvi Candontol, Wilma Dargantes, Helen Murillo, Aradhani, Carmencita Falcon, Ederlina Albiso, Florence De Leon, Rebecca Tezuka, Annie Hoson, Matea Ejes, Nancy Navarra, Teresita Schmid, Mercedita San Jose of Antipolo City, Princess Rocker, Marilu Gulmatico, Ana Victoria, Imelda Forteza of Calamba City, Jan Lulete, Batang Ibunan, Pinay, Elsa Kimura, Fatima, Ellie Ramirez of Caloocan, Liliano, Saida, Flordette, Helen Murillo, Jelly Tampos, Senen Orzame, Elaila, Leonisa Azotes of Bacolod City, Pasita Eliazar, Romana Gorospe, Flor Cabrera of Laguna, Carmencita Falcon, Ronilio, Conchita Alcos, Rosemary Vasquez, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Marilyn San Jose, Fe Navarez, Annie Hoson, Evangeline Zamora, Imelda Taay, Charlene Cartilla, Julieta Hermosura, Elvi Candontol, Teresita Schmid, Marilyn Sasaki, Christina, Jessica Vargas, Christian Fidelino, Marie Cristal Hilario, Elsa Opiane, Princess Rocker of Riyadh, KSA, Marisa de los Reyes, Merlilyn, Juliet Panlilio, Daisy Blaza, Susan of France, Mercy Villantes, Renalyn Obenza, Wilma Dargantes, Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medel Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Tahani Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantak, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marly Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alex Saani, Matea Estrera, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvi, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga,
Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinsiano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, At shoutout na rin po sa lahat na mawalang sawang sumusubaybay. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, i-comment lamang po ang inyong pangalan at kung tigisan po kayo para ma-shoutout kayo sa next video. Thanks for listening. Muli ito ang Cat Amazing Stories. God bless everyone.